So yan mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. So ito breaking news po sa update breaking news. Latest update sa kaso ni Catherine Camilon. So ito nga po, no, may mga papanorin tayong mga video na ito yung huling video yung panoorin natin ay netizen nakita ang tunay na nangyari kay Catherine Camilon. Ano kaya? At may nakita po ako dito sa picture na tulay. Naku po, eto na nga ba yung sinasabi ko. At eto pa, isa pa. Isa sa mga sikat na manghuhula po dito sa Pilipinas at kilalang kilala din, lalo dito sa social media. Di ko lang alam kung kayo naniniwala ako dito. Kasi ako may konting paniniwala din po ako dito, no? Hula ni Jay Costura sa lagay ni Catherine. Ano kaya? Nakakilabot na hindi ko alam. At ito, no? Ito pa yung pinakaunang-una nating panoorin ay etong video ni hindi po pinakilala ng babae kung sino siya. Mrs. ni Major Alan, ito pala ang ginawa bago mangyari ang krimen. Naku po, ito na nga ba sinasabi ko, unti-unti na unti-unti yun naglalabasan, no? So ito, mapunta na tayo dito sa video na unang-una nating reactionan mga kabiyaya, no? Etong ginawa ng hindi ko lang po alam kung ito po ay 100% na legit. Pero husgahan po natin, bigyan natin ng komento kung ito po ba ay legit o hindi. So syempre, bago natin simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ito po, play na natin. Ginawa ng Mrs. si Major Alan bago mawala si Catherine. Naku, nakakatakot. Kapatid ni Catherine Camilon na si Chinchin ang nangyaring gulo bago pa mawala ang kanyang kapatid. Okay. Ikwento niya kung paano nagpunta ang asawa ni Major Alan sa mismong tahanan nila. May malaking pananagutan nga ba ang misis ni Major? Ay, naku. Sa isang hula nga ni Jay Costura ay may nakita itong mga sharp objects. Naku. Aniya, sharp objects? So ibig sabihin talaga, sinasaktan yung kapatid nyo. Ayon pa nga rito ay ang nakikita niyang isa pang dahilan ay third party or pagsaselos. Kinumpirma nga rin sa video na ito ni Jay Costura na itinago umano si Catherine. Itinago? Sa pinapakita pa daw sa mga cards ay ang tinuturong humawak noon ay karelasyon ni Catherine. Naku po. Ngunit ano nga ba ang ginawa ng asawa ni Major Alan bago nawala si Catherine? Sa ibinahaging video nga ni Jay Costura ay tinanong niya rito ang kapatid ni Catherine na si Chinchin kung may nangyaring gulo ba bago mawala ang dalaga. Okay. Ayon naman kay Chinchin, July 30 po, meron pong nagpunta sa amin na isa pong babae. Ayon pa rito ay hindi nagpakilalang babaeng pumunta sa kanila. Naku. Ngunit ipinakilala umano nito na ang kasama niyang bata ay anak ng karelasyon ni Catherine. Ay, Pinauna ni napag-alaman daw nila Chinchin na ang babaeng. So ibig sabihin pala mga kabiyaya, yung asawa ni Major Alan De Castro, yung legal wife na asawa ni Major Alan De Castro, nagpunta pala talaga noon pa sa bahay ni Catherine Camilon. Tayo nga, bit pa nga pala yung anak. Na di umano, itong anak na to ay ito yung anak ng karelasyon ng kapatid mo. No? So, means, alam pala ng asawa ni Major Alan De Castro yung bahay nila Catherine Camilon. Diba? Alam na alam pala. So, ibig sabihin, kahit pala na, alimbawa na kung may gagawing krimen man yung legal wife kahit puntahan niya na lang sa bahay pala, no? Kayang-kaya kasi alam niya na Alam niya na kung saan nakatira si Catherine Camilon. So tuloy natin. Punta sa kanila ay asawa ni Major Alan. Ayon naman kay Jay Costura ay may Naku po, yan na naman sila. Lumabas na naman yung pasensya na ho kayo. No, ito na naman yung mga tawag dito. Okay, yan na. Cards dahil may pagsiselos sa third-party involvement na nakita si Jay. Okay. Ayon pa nga rito ay nakakulong umano ngayon si Catherine. Ay, ang purpose daw ni Jay sa ginagawa niyang iyon ay makita ang lugar kung saan ngayon ang dalaga.
Sa bawat kuha nga ni Chinchin ng cards ay paulit-ulit lang na nakikita ni Jay ay sharp objects sa third party at lagi nga rin itong sinasabi na may sugat umano si Catherine. Ayon pa nga kay Jay Costura ay may alam umano ang babae sa pagkawala ng dalaga. Nagtataka rin daw si Jay kung bakit may privilege pa umano ang suspect. Anila, nakakapagtaka dahil pag mga normal na suspect ay kinukulong agad. Tama. Pero ito, may mga pribilehyo pa. Yan hindi na mismo ako yung nagsasabi. No? Bakit ganun? May pribilehiyo pa yung suspect na si Major Alan De Castro. Ba't tayo na lang irekta sa kulungan talaga? Doon siya sa sarili niyang selda. Hanggang ngayon, katanungan din pa rin sa amin ng hanggang ngayon, katanungan pa rin ng mga netizen yun eh. So, di natin alam, ba't ganun? Magagawa. So, ibig sabihin, malaya pa siyang nakakagamit ng cellphones. Yung pa isa. Malaya pa siyang nakakapanood ng TV. Yung pa isa. Ayon pa nga kay Jay Costura ay kinikilabutan na umano siya. Pagbabahagi pa nga ni Jay ay kahit hindi ito palaging nakasubaybay sa kaso ni Catherine, ay malinaw na ipinapakita ng kanyang mga cards na tungkol sa third party at pera ang ugat ng pagkawala ng dalaga. Third party at pera? Pagsiselos po. Nagulat ako kasi may isang babaeng ipinakita dito. Meaning to say, hindi lang siya ang babae ng lalaki. Dagdag pa nga nito. Ayon pa nga kay Jay ay kailangan na umanong bilisan ang paghahanap kay Catherine dahil bawat araw ay mahalaga. Lalo na't may nakita ito sa kanyang mga cards sa Far Box of Dark. Ayon rito, emptiness, empty room, empty space, kabaong din po kasi ito. Samantala, hanggang sa ngayon nga ay hindi pa rin nahahanap ang dalaga. Ngunit patuloy pa rin naman ang pagresponde ng mga pulisya para mahanap si Catherine. Ay naku, talaga grabe. Ginawa ng Mrs. Grabe, no? Ito pa inano ko dyan, mga kabiyaya. Bakit alam nung legal wife yung tirahan ni Catherine Camilon? At ito pa nga, isa sa kinakano rito, totoo po yun. Yung sinabi dito sa bidyong to. Totoo po yun dahil mahalaga po talaga ang bawat araw, bawat oras na lumilipas sa paghahanap kay Catherine Camilon. Ngayon, eto lang yan. Paano natin mahahanap ng mabilisan si Catherine Camilon? Ay kung yung mga naghahanap din mismo ay ayaw naman ding hanapin ng totoo si Catherine Camilon. Sinabi ko na, wala na, nandiyan na tayo eh. Diba? Kasi isipin nyo bakit ayaw pa nila ibigay sa NBI yan? Diba, eto may nalaman pa pala ako na yung magulang pala, pwede palang ilipat yung kaso na yan sa NBI. Oo, pwede daw yan eh. No? So bakit ganun? Bakit ano nangyayari? Kasi parang walang nangyayari sa sa mga kapulisan na naghahanap eh. Kasi tapos eto pa malala. Bakit hanggang ngayon parang hindi naman nakakulong si Alan De Castro? Parang malaya pa rin umawak ng cellphone, malaya pa rin manood ng TV, lahat nagagawa niya. Oo nga, nandun na tayo sa point na nandun sa kampo o sa pero wala siya sa loob ng kulungan, wala siya sa selda. Na siya lang yung nandun at nakakandado or nakapadlock yung pintuan. Kasi maaari talaga pwede pa yung makatakas eh. So ito, panoorin natin tong ito baka dito natin so dito sa pinaka isang video na netizen nakita ang tunay na nangyari kay Catherine Camilon. Ito nga daw, sana totoo. Sana wala na po itong na nga ba ang netizen? Sana wala po itong hindi po ito scripted. Sana hindi lang to per views, no? Per views. Sana totoo po, no? So, play natin. Handa na ba kayo? Ay, ayaw mag-play. Netizen, nakita ang tunay na nangyari kay Catherine. Sino na nga ba ang netizen na ito na nag-viral ang post dahil sa kanyang nasaksihan? Totoo nga bang buhay pa ang biktima? Nito lang nang hindi na natiis ang pamilya ni Catherine na lumapit sa psychic na si Jay Costura. Ito'y upang tulungan na sila sa paghahanap sa nawawalang dalaga. Parang isang Ang hula kwento ni Jay lang. tila hindi nagustuhan. Pero sa dulo nitong video, ito ata yung nakita nung isang netizen. Sa barahan nito na sinasaktan umano si Catherine at isinilid sa madilim na lugar. Lalo itong kinabahala ng mahal sa buhay ng biktima. Sa kabila nito, naniniwala silang makikita pa nilang buhay si Catherine.
Ito ngayon ang kumakalat online matapos makita umano ng isang netizen ang nangyari kay Catherine. Sana totoo. Nag-upload nga ang Facebook username mo si Karen Castro kaugnay sa nakita umano niyang si Catherine. Catherine Camilon, shoutout sa'yo. Sana nga di ikaw ang nakita ko na nakalagay sa sako. Pero kung ikaw man yun, makakamit mo ang hustisya na para sa'yo. Caption niya. Nanawagan din siya na kung sino umano ang mga kaibigan o kamag-anak ng dalaga ay pwede umano raw siyang tawagan at baka makatulong daw siya. Naku po, naglumantad Third ka. eye or first eye ability is real. Dagdag pa nito sa caption. Mayroon kasi ako nakitang isang babae, nilagay siya sa sako. Tapos nalibing po siya doon sa parang palayan o bukid. Naku po. Kaya if ever na hindi siya makita sa loob ng ilang buwan o taon, posible po na siya yung nakita ko na inilagay sa sako. Sabi pa nito sa video. Ang nakikita niya raw na dahilan ay pinatay raw ang dalaga dahil sa pera. Sabi pa ng babae na isa raw siya sa mga may spiritual gift na magagamit sa mga krimen. Kami po na may mga spiritual gift ay magagamit po para masolve ang kaso. Dagdag pa nito. Nanawagan din siya sa mga taong gumagawa ng krimen na magbago na dahil magagamit na raw ang mga psychic na tulad niya pagdating sa krimen. Samantala, halos 2 buwan nang nawawala ang teacher, beauty queen na si Catherine. Hanggang ngayon ay wala pa rin kasiguraduhan kung buhay pa nga ba ito. Sa hula naman ni Kustura, sinabi niyang hindi mabuti ang kalagayan ngayon ni Catherine. Guys, puntahan natin yung puntahan ho natin yung Facebook nitong babae na nakita niya si Catherine Camilon. Tingnan natin kung legit, no? Tapos makita umano ng isang netizen ang nangyari kay Catherine. Nag-upload nga ang Facebook username mo si Karen Castro. Karen Castro. Kaya tingnan natin Tingnan natin, no? Karen Castro. Karen Castro. Okay. Ito ba yun? Karen Castro. May 17K. May 17K siya na followers. Ewan natin kung siya to parang iba ho ito ata. Oo nga, parang siya nga. Ito nga. Tingnan natin kung siya nga yung nasa picture. Ang hina ng internet ko. Parang mayaman naman to ba't parang hindi siya? Tingnan natin, hanapin natin yung pinaka-post niya about Catherine Camilon. Ito. May beauty queen din siya na pinuso. So, parang hindi siya. Okay, hanapin pa natin Karen Castro. Ito na, nakita ko na. Ito na mga kabiyaya. Yan, makikita nyo dyan sa makikita nyo dyan sa screen. Sabi niya rito, follow natin. Yan. Sabi niya dito, October 31. October 31? Parang ang tagal na nito Hello po sa lahat ng mga nagtiwala sa akin. Both, ipinagbabatid ko po ang aking, kandidato pala to. Sorry. Akala ko siya na Oo, akala ko si ate na. Oo. Tingnan ko nga kung siya nga to. Karen Castro. Naku po, parang hirap nating hanapin yung Karen Castro na yun Hindi siya to. Isa pong maigpit na yan, wala. Hanapin natin, Karen Castro. Wait lang, Catherine Camilon. Catherine Camilon. Tingnan natin mga kabiyaya. Baka dito makaano tayo. Karen Camilo. Sino naman tong Karen Camilon na to? Ito dahil lumalabas sa ganito. Oo. Huwag na nga yan. Dito na lang tayo sa video ni Ma'am Jessie Ferrer. Dito po, ito po yung panoorin natin. Ito.
Yung kanya, nakitang buhay pa sa puting bahay sa Tanawan ano to? Tanawan. Oo nga, ito. Sa Tanawan ito may video. Kinikilabutan ako. Uy, may video guys, oh. Panoorin natin to, panoorin natin. Wait lang, may ads pa. Kinikilabutan ako. Nakitang buhay pa. Si Catherine, nakita pa daw. Legal wife, Alan de Castro. Nakitang buhay. Ang tagal nung ads. sorry ha. Hindi tayo masyadong prepare. Okay, ito na. Pakinggan natin ito, yung sa upload ni Ma'am Jessie, dito tayo ng matinding talaga eh. Kay Ma'am Jessie, yung mga nito. Okay? Yan. Okay. Pakinggan natin ha. Ang nakakalipas. Dumulog at humingi ng tulong ang kapatid at kapamilya ng nawawalang beauty queen contestant na si Catherine Camilon sa kilalang psychic at tarot card reader na binansagang Nostradamus ng Pilipinas na si Jay Costura. Bago umpisahan ni Jay Costura ang pagbabasa sa kanyang tarot card, mapapansing taimtim muna siyang nagdasal at tinayuhan si Chinchin, ang kapatid ni Catherine, na mag-focus at idasal na lumabas ang Ace of Hearts. Pinapili si Chinchin ng 7 random cards. Sinabi ni Jay Costura kay Chinchin na kapag may lumabas na queen, ito ay ang kanyang kapatid ni si Catherine. Sa unang basa ni Jay Costura sa kanyang baraha, sinabi niya na travel in distance o paglalakbay ang ipinakita. Ayon kay Jay Costura, maari daw na itinago o binyahe ang nawawalang beauty queen. Ayon pa sa kanya, meron daw sharp object. Ang ibig sabihin daw ay sapilitan. Binanggit din ni Jay Costura na mas lamang ang itim na baraha kaysa sa pula, na ang ibig sabihin daw nito ay hindi maganda ang kalagayan ni Catherine at siya daw ay maaring itinago sa madilim na lugar at hindi lang isang lugar ang pinagdalhan sa kanya. Muling pinagpili ni Jay Costura si Chinchin ng 9 tarot cards at muli siyang pinayuhang idasal na lumabas ang Ace of Hearts. Muling binasa ni Jay ang lumabas sa baraha. Sinabi ni Jay Costura na sinasaktan daw umano si Catherine at ang dahilan daw ay merong third party na involved o may pagsiselos. Okay. Ayon pa kay Jay Costura, base daw sa ipinakita sa baraha, ang itinuturo daw ay ang karelasyon. Ipinakita din daw sa baraha na may sugat sa ulo umano si Catherine at may 2 lalaki siyang nakita. Bukod dito, pinagplanuhan daw ang pagkawala ni Catherine at walang ibang itinuturong salarin kung hindi yung karelasyon niya. Dahil marami na umanong na-invest sa kanya, kaya ayaw niyang makipaghiwalay. Hanggang ngayon ay pwedeng tinatago pa rin sa malayong lugar. Hindi siya makatakas dahil may mga armadong humahawak sa kanya. Binyahi siya ng madilim o madaling araw. Lumabas rin sa mga baraha na may magko-cover up daw sa kasong ito. Ngunit nagpapasalamat pa rin si Jay Costura na walang ipinakitang death sa baraha. Na Sana ang ibig totoo, sabihin ay malaki pa rin ang tsansang Sana may totoo, no? Catherine. Dahil nakita ni Jay na may isang bahay daw na kulay puti ang pintura at sagingan sa likod at may nabasa siyang Tanawan. Alam natin na may lugar na Tanawan sa Tanawan. Batangas. Kung totoo man ito ay maaari o pwedeng andun lang siya. Hanggang ngayon ay naghihintay at umaasa pa rin Tanawan, ang mga Batangas? kapamilya ng beauty queen, lalong-lalo na ang Batangas kanyang mga lang magulang yun. at kapatid Tama na ba? makitang buhay pa si Catherine Camilon. Relax mo yung katawan mo. Ready ka na? Nakakatakot yung tunog. Si Ma'am Jessie pa rin, bakit yan pa yan nilagay? Saan na? Habang nagkukwento, habang ganyan, no, ito lang, masingit ko lang. Tanawan, di ba Batangas yun? Tama ako. So kung nasa ang layo ng pinagdala na. Ako lang nagsasalita.
No, mga kabiyaya, ang layo ng pinagdalang kay Catherine at ito nga, lumalabas dito sa hula na itong si Catherine Camilo na buhay pa nga. At tinatago lang at may mga armado. Hindi kaya, wait lang. There's more. Hindi kaya si Jeffrey Magpantay at si Catherine Cameron ay magkasama sa isang lugar ngayon? Pwede, no? Nang pwedeng ganun nangyari. Pwedeng ganun ang nangyayari ngayon. Kasi sinabi dito sa hula na etong si Catherine Camilon ay hindi siya makatakas dahil may mga armado. So etong Jeffrey Magpantay, 'di ba, hindi rin mahagilap, wala dito sa lugar nila. May posibilidad na ito si Jeffrey Magpantay at si Catherine Camilon ay magkasama pa hanggang ngayon. Or may isa pa, hindi kaya umalis ng bahay ang legal wife ni Alan De Castro, maaaring ayoko na ituloy, baka mapahamak pa tayo. No, pero kayo na lang dyan, ha? Kayo na lang magdugtong dyan, mga kabiyaya. Tutuloy natin. Oh, naku, ito na yung pinaka, oo, may hindi kaya ganun yung nangyari. Napapaisip ako bigla. Bigla akong napapaisip na hindi ko malaman. Forward natin. Kita mo lugar. Panoorin nga natin yung, ano ba itong pangalan nito, Jay Acosta. Panoorin nga natin yung paghuhula ni yung mismong hula. Jay Acosta. Ito. Tingnan natin, Tingnan natin yung, pati pala si Makagago, nagpapahula din pala dito kay Jay Acosta. One day ago, ito. Hello sa mga Nostronatics worldwide, sa mga abangers at mga bago kong subscriber. Ngayon gusto kong magpasalamat sa pamilya ni Catherine kasi andito sila sa akin ngayon. Nakakatakot yung tunog. Medyo mabigat po ang kaso na to. Tutulong po ako sa paraang alam ko. Matagal na rin na nawawala si Kat. Kailan siya nawala po? October 31. Nakita. So, October 12. So, ngayon ay magdi-December na. So, mahigit isang buwan na. Titignan po natin kung ano ipapakita. Ilang minutes para handa ka na. Ilang minutes to? 37 minutes. Forward natin, mga kabiyaya. Want you to pick. Forward natin. Nagtataka lang ako kasi bakit nagkakaroon pa ng privilege yung suspect? Hindi ba siya kinulong ngayon? Hindi po. Bali, nasa restrictive custody po siya ng PNP. Nakakapagtaka kasi pag ang normal na mga tao, suspect, pag once na is kinukulong agad. Pero ito may mga pribilehiyo pa siyang nagagawa. So, ibig sabihin, malaya pa siya nakakagamit ng cellphones, na malaya pa siya nakakapanood ng TV. Tikom talaga ang bibig niya. So, ibig sabihin, nung nagkaharap kayo, mother, wala siyang sinabi. Hindi mo siya nakatingin sa akin. Doon sa oras na kami nagkaharap. Kinikilabatan ako. Hindi mo talaga pinakama yung paningin sa akin. Umiiwas siya sa pagtingin sa'yo. Dahil sa ilang mo pumasok siya, sa kanya na ako tumingin hanggang sa mata ko. Hindi ko magtama ang aming pamilya. Hindi talaga siya tumingin. Nakakapagtaka po, kasi doon hindi naman ako masyado nakasubaybay sa kaso ni Catherine at nakita ko naman sa balita. I don't know kung ano ng update ngayon, pero malinaw ang pinapakita dito. It's all about relationship and money daw. So, pagsiselos po, nagulat ako kasi may isang babaeng pinakita dito. Meaning to say, hindi lang siya ang babae ng lalaki. Yung legal wife. Siguro po kasi po, sabi po ni Catherine, hindi lang siya. Nagsabi po yung si Catherine sa asawa niya na may babae daw po. May babae pa? May babae po si Alan. Hindi ko lang po alam kung
Sino pa po yung tinutukoy na Ibig babae? sabihin, tatlo pala sila. Nagulat ako dito kasi hindi lang isang involved na babae ang nasa third party. Kailangan namin bilisan kasi bawat araw ay mahalaga, bawat oras ay mahalaga, lalo na ngayon ay may 4 box of dark. Ito kasi po, mother is emptiness, empty room, empty space, kabaong din po kasi to. So, tulungan mo. Yan nilalabas niya. Ready ka na, ito maiintindihan mo kasi may drawings ha. Ito may drawing. May drawing daw yung ano na to. Itong baraha. Kanina parang kulay orange lang, no? Habang nagbabalasa siya ng baraha, wait lang. Sige, i-play muna natin. I-play natin. Habang nagbabalasa siya ng baraha dito, no, may sasabihin lang ako. 'Di ba major si Alan Di Castro? Major. So, ibig sabihin talagang big time na to. Major eh. Hindi ba inalam ng mga kapulisan na nag-iimbestiga sa kaso ni Catherine Camilon na haliga, puntahan yung mga ari-arian, yung mga resort, yung mga bahay, bakasyunan nito ni Major Alan Di Castro? No? Biglang pumasok lang sa isip ko, no? Kasi dito sa video, sinasabi sa malayo eh. Hindi kaya yung lumalabas na tanuman na lugar ay mayroong lupa doon si Major Alan Di Castro. Pwede rin ganun, no? So, tuloy natin. So, ay huwag niyong tingnan as anong tawag doon sa Ako, yan na naman. Pinakayo ko sa lahat eh. Dapat sa akin napupunta tong mga ads na to eh. Bitin lagi yung panonood ko eh. Anong tawag doon sa karwahe? Karwahe. So, ito Kalesa. ay huwag niyong tingnan as karwahe. Tignan niyo to, Okay. nasasakyan. So, ito ay kalungkutan. Tignan niyo po. Mabuti. Opo. So, ito po ay nagkaroon na talaga ng idea yung asawa regarding sa kanila ni Kat, no? Yan. Mother, makukuha natin ang hustisya. Tingnan nyo. May babae dito, tapos ito ay itim na, ano nakikita mo? Pusa. So, itim na pusa serve as Bad luck. bad luck, bad omen. So, ibig sabihin, talagang, ito kasi is pagtalikod, no? Ibig sabihin yan is pagkawala. Yung ibig sabihin is paghiwalay. So, ayaw pumayag nung lalaki na makipaghiwalay si Kat. So, yun ang isa sa reason kasi isa sa mga dahilan is ito ay kung mapapansin mo darling, pera kasi yan. So, nag-invest no siguro yung guy sa kapatid. So, hindi na natin tapusin din mga kabiyaya, no? Alam nyo, kung ito man ay totoo, itong hula na to ni Jay Acosta, alam nyo, na ano ko na rin yun eh, na pag, siyempre na ako nagre-reaction dito sa issue na to, napagtanto-tanto ko rin lahat ng mga nangyayari. Isa rin yan naisip ko na hindi kaya na nasa malayong lugar nga si Catherine Camilon. At baka may nagbabantay nga rin sa kanya. Kung sakaling siya ay buhay pa. No. Doon sa kay Karen Castro, parang nalalabuan ako dun eh.
Parang hindi ako sa kanya kasi akala ko nakita niya talaga. Yan pala nakita niya sa kanyang hula, no. So kasi sa panahon ngayon may mga naniniwala, ako naman naniniwala ako ng konti pero hindi 100% talaga. Kasi iba pa rin talaga eh. Basta ayoko na explain kasi baka may mga magalit ng mga daber, mga nanonood. Ay, ang hirap na, no? Minsan napapaisip na lang ako na sabi ko parang pahirap na ng pahirap yung nangyayari kay Catherine Camille. Minsan makakita tayo na may nakakita sa kanya tapos pagpapanorin natin wala din naman pala. Diba? Yun. Ay ako nag-reaction video lang ako para kahit papaano mai-update ko rin kayo ng mga subscriber ko, 'di ba? Sa nangyaring kasong ito kay Catherine Camille. So yan mga kabiyaya, anong masasabi nyo sa mga napanood natin ngayon, mga natalakay natin? I-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ingat po kayo palagi, and God bless and peace. At sana, eto, panalangin man na samahan pa rin natin ng panalangin na sana ay si Catherine Camille ay makita pa nating buhay. So yun, ingat po kayo palaging, God bless and peace. Bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan.